Pasok bago mag alas 7 ng umaga. Biometrics, meeting, deadline, OT ng kaunti, uwi, traffic sa EDSA. Repeat, repeat, repeat. Paulit-ulit, di ba? Brady Nation, saludo ako sa sipag at sakripisyo nyo araw-araw. Pero seryosong tanong lang, ilang taon mo pa gustong makulong sa cycle na yan? Kung ang sahod mo kada payday ay diretsong nauubos lang sa bills, luho at mga gastos na panandaliang saya ang dala, hindi ka nag-iisa. Pero may problema. Kapag lahat ng kinikita mo ay ginagastos mo lang, kailangan mong pumasok ulit bukas para kumita ulit. At doon nagsisimula ang rat race. Pero paano kung iba ang tingin natin sa sahod? Paano kung ang bawat paycheck ay hindi lang pambayad ng bills, kundi puhunan? Paano kung bawat sweldo ay parang binhing itinatanim para sa future mo? Welcome back sa Investing Brady. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo pwedeng gawing seed capital ang sahod mo at unti-unting mag-transition mula sa pagiging empleyadong umaasa lang sa oras patungo sa pagiging isang shareholder and investor. Yung tipong hindi lang oras mo ang kumikita, unti-unti ring nagtatrabaho ang pera mo para sa'yo. Tara pag-usapan natin yan. Let's dive in! Usapang tapatan muna tayo mga kabrady. Bakit maraming empleyado, kahit anong sipag at overtime, parang hirap pa ring makausad financially? May kinalaman yan sa tinatawag kong the hidden trap of the consumption fund. Karamihan sa atin lumaki na ang tingin sa sahod ay pera para gastusin. Nung bata tayo, kapag may baon tayo, madalas gusto natin itong ubusin sa kantin. Pagdating sa adulthood, minsan dala pa rin natin ang parehong mindset. Kapag pumasok na ang sahod, excited agad tayo mag-check out, mag-upgrade o i-reward ang sarili at wala namang masama roon. Ang problema lang, kapag lahat ng pumapasok ay lumalabas din agad, walang natitirang puhunan para sa future. Minsan, nagtitrade tayo ng libu-libong oras ng buhay natin para punduhan ang mga bagay na mabilis ding mawalan ng halaga. Bagong gadget, bagong luho, bagong monthly payment, pero bihira nating tanungin, may binili ba akong asset na tutulong sa akin kumita sa hinaharap? Mga kabrady, sa modernong ekonomiya, napakadaling maging consumer. Isang click lang, may checkout. Isang swipe lang, may loan. Isang subscription lang, may panibagong monthly expense. Pero ang tunay na wealth ay kadalasang nabubuo kapag natuto kang maging owner, hindi puro consumer. At dito pumapasok ang pinakamahalagang mindset shift. Kapag tiningnan mo ang sahod bilang panggastos lang, mauubos din ito sa gastos. Pero kapag tiningnan mo ang sahod bilang kapital, bawat payday, nagkakaroon ka ng pagkakataong bumili ng asset at unti-unting magtayo ng ownership. Dahil para sa karamihan sa atin, kapag huminto ang trabaho, humihinto rin ang pangunahing cash flow. Kaya ang goal natin ay hindi lang magtrabaho para sa pera. Ang goal natin ay gamitin ang pera para bumuo ng mga asset na pwedeng magtrabaho kasama natin. Kaya baguhin natin ang laro. Paano kung ang bawat oras na ginugugol mo sa trabaho, sa traffic, sa meetings, at sa deadlines ay kino-convert mo sa isang bagay na may kakayahang magbigay ng value kahit tapos ka ng magtrabaho? Tinatawag ko itong labor to equity conversion. Gawin nating simple ang math. Sabihin natin kumikita ka ng 150 pesos kada oras. At sa Philippine stock market, maraming rates at ilang dividend-paying companies ang mabibili sa presyong abot kaya ng ordinaryong empleyado. Ibig sabihin, ang isang oras ng trabaho mo ay maaring sapat para makabili ng isa o ilang shares ng isang negosyo. Isipin mo yon, hindi lang basta pera ang naipon mo, nakabili ka ng ownership.
Kapag nag-overtime ka ng 2 oras, huwag agad isipin, may pang Starbucks na ako. Subukan mong isipin, may pambili na ako ng dagdag na ownership sa isang negosyo. Asset iyon na may potensyal na tumaas ang value sa paglipas ng panahon at maaaring magbigay ng dividends depende sa performance ng kumpanya. Dito nagsisimulang magbago ang mindset. Mula sa tanong na, ano ang mabibili ng sahod ko ngayon? Papunta sa, anong asset ang mabibili ng sahod ko na makakatulong sa akin sa hinaharap? At mga kabrady, iyan ang malaking kaibahan ng consumer at investor. Ang consumer ay naghahanap ng paraan para gastusin ang pera. Ang investor ay naghahanap ng paraan para paramihin ang ownership. Dahil sa dulo, ang tunay na goal ay hindi lang mas mataas na sahod. Ang goal ay magkaroon ng assets na unti-unting lumalago kasabay ng pinaghihirapan mo. Pero Kuya Brady, paano kung malugi ako dyan sa stocks? Paano ko malalaman kung saan ko dapat ilagay ang pera ko? Magandang tanong. At dito nagkakamali ang maraming beginners. Kapag binuksan nila ang investing app, ang una nilang nakikita ay pula, berde, pataas, pababa. Parang sugal, parang hulaan. Pero mga kabrady, hindi ganyan tumingin ang long-term investor. Huwag mong tingnan ang stocks bilang mga ticker symbols lang. Tingnan mo sila bilang mga totoong negosyo, mga produktibong makina na gumagawa ng produkto, nagbibigay ng serbisyo at kumikita araw-araw, di ba? Para sa akin, ang hinahanap natin ay mga tinatawag kong legacy assets. Hindi ito yung mga kumpanya na biglang sisikat ngayong taon at mawawala sa susunod. Ito yung mga kumpanyang may mas matibay na posibilidad na manatiling relevant at kumikita sa mahabang panahon. So, paano natin sila makikilala? 1. Essential infrastructure. Hanapin ang mga negosyong nagbibigay ng mga serbisyong mahirap mabuhay nang wala. Kuryente, tubig, telecom, internet. Karaniwang mas matatag ang demand sa mga serbisyong ito dahil bahagi na sila ng pang-araw-araw na pamumuhay. 2. Economic moat. Ang moat ay parang malaking kanal na nakapalibot sa kastilyo. Parang yung ginagawa lang natin kapag may natirang pagkain sa mesa, di ba? Nilalagay natin ito sa ibabaw ng pinggan na may tubig para hindi makaakyat ang mga langgam. Proteksyon, depensa. Competitive advantage. Kadalasan makikita ito sa malalaking bangko, established property companies, at iba pang negosyong mahirap kopyahin o tapatan agad ng mga bagong competitor. 3. Dividend culture. Hindi sapat na kumikita ang kumpanya. Magandang tingnan kung may mahabang kasaysayan sila ng pagbibigay ng dividends sa shareholders. Hindi ito garantiya ng future dividends pero nagpapakita ito na may kultura silang magbalik ng value sa mga shareholders ng kumpanya. Kapag bumili ka ng shares ng isang matatag na bangko, utility company, telecom company o commercial REIT, hindi ka lang bumibili ng stock symbol, bumibili ka ng maliit na bahagi ng isang negosyo. Sa isang paraan, nakikibahagi ka sa value na nililikha ng management, empleyado, at assets ng kumpanyang iyon araw-araw. At habang abala ka sa sarili mong trabaho, may bahagi rin ng pera mo na naka-expose sa paglago ng mga negosyong iyon. At mga kabrady, iyan ang tunay na mindset shift. Hindi ka lang employee, unti-unti ka ring nagiging owner. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, may disiplina, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa pera, hindi lang sa bank account mo, kundi pati sa utak at identity mo. Isipin mo, tuloy-tuloy kang nag-i-invest, tapos isang araw may dumating na dividend notification. Habang tinitingnan mo, mapapaisip ka, sandali, may bahagi ng gastos ko ngayong buwan na hindi nagaling sa sahod ko. Ibang pakiramdam yon.
hindi dahil milyonaryo ka na, kundi dahil nakita mo na ang ebidensya. May pera kang nagtatrabaho para sa'yo. Habang nasa opisina ka, kumikita ang mga negosyo kung saan isa ka sa mga may-ari at bahagi ng kita nila bumabalik sa'yo bilang dividend. Doon nagsisimula ang transformation mula sa umaasa lang sa sweldo papunta sa shareholder na unti-unting bumubuo ng sarili niyang cash-generating assets. Para mangyari iyon, kailangan natin ng equity-first budgeting. Karamihan sa atin, income minus expenses equals savings. Ang problema, madalas wala nang natitira. Ngayon, baliktarin natin, income minus capital deployment equals expenses. Kapag dumating ang sahod, magtakda agad ng porsyento para sa investing and wealth building goals bago mapunta sa discretionary spending. Kahit 5 or 10% lang, basta tuloy-tuloy. Ituring mo itong ambag sa future self mo. Hindi optional, hindi kapag may natira, kundi regular na appointment sa pagbuo ng ownership. Dahil ang tunay na goal ay hindi lang magkaroon ng mas malaking sahod, kundi dumating sa puntong may pera ring nagtatrabaho para sa'yo. Mga kabrady, tandaan ninyo ito, ang goal ay hindi lang kumita ng pera. Ang goal ay magkaroon ng pagmamay-ari. Kaya sa susunod mong payday, subukan mong gawing puhunan ang bahagi ng sahod mo. Kahit maliit lang. Ang importante, makapagsimula ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, please hit like, subscribe, at i-share mo ito sa isang katrabaho o kaibigan na gusto mong makitang umasenso rin. At gusto kong marinig ang thoughts ninyo. Mag-comment kayo sa baba. Anong topic ang gusto ninyong talakayin natin next? May investing, budgeting, o personal finance question ka ba? Babasahin ko yan at baka ang tanong mo na ang maging susunod nating video. This is Investing Brady. Saying, keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.